sa inyo. Kayo yung Diyos na aming sinasambat pinaglilingkuran. Lord God, we depend on you. Heavenly Father, teach us to pray, not just to memorize, because we have almost memorized. The kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. What is really the lesson that we really need to put in our hearts and in our mind, that we have to live in it? Let your kingdom come, your will be done as it is in heaven. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen and amen. Amen. Thank you po. Good afternoon. Good afternoon po. Makaupo na po tayo. The other week po, ang ating pinag-aralan, Why We Pray. It means the purpose. And last week po, ang pinagtinalakay natin, to whom we pray, it's a person. So today po, our topic is, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, yan po yung atin. Can I teach you another part of the whole of this Lord's Prayer? Actually, this is not the Lord's Prayer. Actually, this prayer is the disciples' prayer. Who are the disciples? So, the disciples, they are the person who follows and has the intention to be. No? Sumusunod siya at nagnanais na kung sino yung sinusunod niya ay maging katulad siya ng kanyang sinusunod. Kaya tayo po ay disciple ni Jesus Christ. Tama po ba? Can I hear amen? So, kaya po nagnanais po tayo na makalintulad ni Jesus Christ. Tama po. Now, this prayer is actually not for Jesus. It is for His disciple of Jesus Christ. So, why po? Kasi may nakalagay doon. Ang nakalagay po doon, forgive us our debt. So, in other translation, forgive us our sins, no? As we forgive those who sins against us. Paano maging prayer ni Jesus Christ sa sarili niya? Hindi naman siya nagkakasala. Wala naman siyang kasalanan. Nakuha po ninyo? Kaya po, hindi po ito Lord's Prayer. No? So actually, hindi po ito Lord's Prayer. Hindi ito prayer ni Jesus Christ. Na sinasabi natin, Lord's Prayer. No? Prayer ni Jesus Christ. At actually, ito po ay tinuro niya sa kanyang mga disciple. So, nakukuha po ba natin? So, kaya, maaaring palitan natin ito ng disciples' prayer, hindi Lord's Prayer. Na po. Secondly, nais ko po na makuha po natin, ito po ay nahahati sa dalawa. No? The first part is all about God. The part ng disciples po, no? Disciples' prayer o Lord's Prayer. No? Dito po, unawain natin na disciples' prayer po talaga iyon. Ito, no? Ang unang bahagi po, nakalagay dito, Our Father who are in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. That is the first part po. Yan ang unang bahagi. So, the second part is all about us, tungkol po sa atin. Sunod na talata po. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Tama po. It's all about us. So next sentence, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil. So ito po ay nahati sa dalawa na pwede nating sabihin, ganito yung Lord's Prayer. God as God. Na? Sige po, sabihin natin. God as God.
So, okay, that's the whole composition of the Lord's Prayer that we are praying. It's all about God as God. No? Ang Diyos, tayo, Diyos. Okay po? So can I give you the point that I would like to share with you today? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nakialam yan, ha? So, kung kayo po ay nagsusulat, pwede po kayo magsulat. Ating first point, God wants us to ask. Gustong-gusto po ng ating Ama sa langit na tayo po ay sumasangguni, lumalapit, humihingi sa Kanya. Nais na yan po ang nature ng Ama. No? Yan po yung nature ng Ama. Nais po niya na tayo ay sumasangguni, lumalapit, at magdala ng petition sa Kanya. Nais niya na marinig niya yung ating mga hinihingi sa ating prayer. Okay po? So, gustong-gusto niya, yon. Kaya po, alisin ninyo sa inyong isipan, may magsabi, ay, grabe ka naman, palagi ka na lang lumalapit, hindi na ba nagsasawa si Lord sa iyo? Hindi na ba nagsasawa si Lord sa iyong kahihingi mula sa umaga? Lord, salamat sa masarap na tulog, salamat sa protection mo. Lord, makarating ako sa aking trabaho, no, sa eskwelahan, hindi ako malate, no? Laging on time ako. Di ba? So ano ba yan? Bawat gawin mo, bawat kilos mo, tinatawag mo si Lord. So tandaan po ninyo, ang kaaway po ang naglalagay niya sa isip ninyo. So laging may tanong na ikaw ay magdududa o magdadoubt. No po? So hindi na po panahon ni Eva, no? Na daya ng ahas, no? Na magsasabi ng, grabe ka naman, baka lumampas ka pa sa langit. Di ba? Yung iba magsasabi sa atin yan, uy, may circle ka na sa ulo. Ibig sabihin, angel ka na. Kaaway po, nagpipid niyan, ha? So, take that away from you. Alsin po niya sa isip ninyo. Why? Because, as a father, bilang ama, He wants us to pray every time of our life. No? Gusto niya na nalangin tayo, no? Sa lahat ng sandali ng buhay. Kaya po, pag ako nagta-travel, lagi pong may gospel song, no? Hindi po ako nawawala, hindi ako po makapag-travel na walang gospel song. No? Lagi po yan. So, para kasama ko siya lagi talaga. No? So, did you get that point? No? Yung number 1? Actually, ang mga disciples ang humiling na turuan silang manalangin. Di po ba? Kung nabasa ninyo sa Bible, no? The Lord's Prayer is more on asking. No? Paghingi. Give us this day our daily bread. Forgive us as we forgive those who sins against us. O debtor. And lead us not into temptation. So we look on this, it's all about asking. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawang lumapit sa Diyos. Huwag kang magsawang lumapit sa Diyos. No? So, by the way, ang paglapit natin ay hindi yung ang haba ng prayer request natin. May listahan pa. Well, that's good. Pero totoo ba na nais ng Panginoon na tayo ay lalapit sa Kanya ay hindi una yung mga prayer item natin? Nais niya yung Father, we have real fellowship with Him. Nais niya yung ating friendship sa Kanya. Yung paglapit natin sa Panginoon, yung bang may desire to really know Him. Yung paglapit natin sa Kanya, yung dinidesire natin, makilala natin ng lubos ang Diyos. No? Tama po? O may nagsasabi sa inyo, ay, kilala ko na, alam ko na yung Diyos. But, paano mo niyang makikilala? Wala siyang relationship. Amen. So, sino po sa inyo may mga kaibigan?
Walang makapagtaas. Wala kayong kaibigan? Sino may mga kaibigan? Pagpalain yung mga nagtaas. No? Di ba yung kaibigan nyo, gustong-gusto ninyong makasama palagi? No? Pag nagkita kayo, magkukwentuhan kayo, basta kwentuhan lang. No? Lalo na kung matagal kayong hindi nagkikita. Kaya, when we come before the Lord, di ba yung mga kaibigan nais na natin, yung mga kaibigan natin at nais ng Panginoon, friendship niya. No? Kaibigan. Ka-friendship. Kaibigan niya tayo. Yes po? Pwede po ba? Kaibigan tayo ni Lord? So, meron tayong paglapit because He wants us to ask. No, gusto niya, humihingi tayo lagi. Pwede po? By our coming is to connect with our God. Yung paglapit natin sa Diyos ay connection. No? Ito nga ang sinasabi ko sa inyo, no? Pag lumapit tayo sa mga prayer, yung kumisan may mga Zoom, dito regular natin, standard tayo, meron tayong Zoom meeting, prayer meeting, no? Hindi po tayo pupunta o makikiconnect sa prayer meeting yung para sa ating mga kahilingan. Ano po? Kundi sa nais nating ipakita ang ating dependence kay God, the Father. Okay po. Dahil, Lord, kung wala ka, wala din ako. Sabihin natin, Lord, kung wala ka, wala rin ako. So, di ba, gaganahan kang lumapit sa Diyos kapag ganyan yung mentality mo o yung nasa puso mo. Dahil nagdidepende ka sa Kanya. Dahil yung Diyos natin ay walang imposible. No? Walang imposible sa Kanya. Kaya ganito lagi yung nasa isip mo. So, paano na ang kinabukasan o future ko kung wala akong koneksyon kay Lord? Di po ba? Bakit po nandito si Pastor? Hindi po dahil tungkulin kong mag-preach, kundi gusto ko po pumunta. Amen. So, dahil alam ko na si God, no, ay God want us to ask. You have confidence na kapag present ka sa prayer meeting, ang Panginoon ay sumasa iyo. You have confidence kapag nandito ka ngayon, ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Amen. So, prayer is not an informational meeting to inform God. No? Hindi po informational meeting to para ma-inform ang Diyos. Na parang, Lord, alam mo ganito, hindi po ganon. Alam mo, ganito yung Lord, ganito yung kalagayan ko. No, no. It's a meeting with my friend, ganon po, and I want to be intimate with him, and I want to be friend with him. Kailangan ganun po, no? Lord, I just want to be with you where you are. Sabihin nga po natin, Lord, I want to be with you where you are. So, ganun po, no? So prayer is not informational meeting to inform God. No? Why po? Totoo po ba na alam na ni Lord ng lahat mong hinihingi, ang hihingin, bago ka pa lumapit sa Kanya? Sabi nga sa Bible, bago mo ibuka yung iyong mga labi, alam na ni Lord ang kagustuhan mo. Yes po, batid na niya ang inyong pangangailangan. Pero bakit gusto ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya? Dahil nais niya ay makasalamuha ka, yung katabi mo. No? He wants to know not only what you are asking to Him. He wants to know more than about your heart to Him. Actually, He knows us more than ourselves. Kilala niya tayo, higit pa sa ating pagkakilala sa ating sarili. Amen. Nais ng Panginoon makaugnay sa iyo. Nais ng Panginoon makasalamuha ka bilang kaibigan. Tama po ba? Kaya po ang dapat na hangarin natin ay lumapit sa Panginoon na tulad niya na nagnanais na makasama tayo.
Opo? Opo? So, point number 1, God wants us to ask. There is nothing wrong to always come to God. It is all wrong to only come to God when you are in need. No? Wala pong masama na tayo laging lumapit sa Diyos. Ang masama po yung lumalapit tayo dahil lang tayo ay nangangailangan. So may instances po tayo na, Uy, mag-church tayo. Balikan ka ng tanong, bakit? Gusto ko i-bless ng Panginoon. And when you come to the Lord, He really blessed us. No po? Pinagpala tayo kapag nandito na tayo, nakarinig tayo ng word ni Lord. That is a blessing. No? Mag-church tayo, may mga need tayo. Ano po yun? Ang problema. No? Yun po yung problema. Dahil nag-church ka, dahil may needs ka, may kailangan ka. Kaya nais ng Panginoon that we would always ask Him, yung Lord, kung wala ka, wala ako. Lord, yung mga anak ko, Lord, yung mga bayaring ko, Lord, tulungan mo ako. Kaya po, walang mali sa ating palaging paglapit sa Diyos. Ngunit ang mali ay yung lalapit ka kay Lord sa tuwing may pangangailangan ka lamang. Amen. Sino po sa inyo yung naalala yung birthday niyo yung dentist? Yung birthday ng dentist ninyo, naalala po ninyo? Have you been to a dentist? Nakapunta na kayo sa dentista? So, kailan ninyo naalala yung inyong dentista? Kapag masakit yung ngipin. Doon ba yan? No? O magpapakabit ng brace. Bakit ang birth niya hindi mo naalala? Pupunta ka sa doktor. Naalala mo lang ang doktor kapag sumasakit ang ulo mo. Di ba? O may sakit, may karamdaman ka. Totoo po? Naalala mo yung doktor? Pero naalala mo ba siya tuwing birthday mo? Hindi. Yes po. Our God is the great physician. Siya po yung dakilang manggagamot. We always come to Him for help and healing. Pero mali po na lumalapit tayo sa Diyos na ang pagkakilala natin sa Kanya ay tulad ng dentista. Amen. Dentista natin. Nakuha po natin? So this is what I want you to do when God answers our prayer. Ano po? Don't forget God when you get what you pray for. No? Hindi po natin kalilimutan. Don't forget God when you have received what you have prayed for. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, tatanggalin mo yung argumento ni Satanas. No? Sobra ka, banal ka na. No? Si Lord na lang ang nasa dila mo. No. God always wants us to ask. No? There is nothing wrong to always come to God. It is all wrong to only come to God when you are in need. So mga kapatid, lalapit tayo kay Lord for healing. Lalapit tayo kay Lord for provision. Lalapit tayo sa Panginoon every time. Pero tanggalin natin na lalapit lang tayo kay God dahil sa ating pangangailangan. May kailangan tayo. God, okay po ba? At ito po, inuulit ko, don't forget God when you have received what you have prayed for. Ito po palagi yung sinasabi natin sa trabaho, no? Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. So, mula po sa araw na ito, haranaway, pag binigyan ka ng trabaho, andon ka pa rin kay Lord. No? Simba tayo dahil may hihingin ako kay Lord.
Trabaho. Pero pag may trabaho na tayo, nawawala kay Lord. Totoo po yan? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon dahil nais niya tayo sa kanyang, no? Nais niya tayo makasalamuha. Ganyan po si Lord, no? Hindi po yung pag nakatrabaho ka na, nahiwalay ka na kay Lord. Kaya po, pag umihiling tayo ng trabaho, from Monday to Friday lang po. No? Para yung weekend na kay Lord na tayo. Saturday, prepare na natin yung sarili natin para kay Lord. Yung susuotin natin, no? Nakahanda na. Hindi na tayo magpupuyat araw ng Sabado, gabi, para hindi na tayo inaantok pagdating dito, no? Ang lugar daw ng kapahingahan ay simbahan, no? So, okay po. So, your kingdom come. Number 2, God's kingdom is here. Ito po ang pinakamaganda, no? Na hindi natin napansin. It's good news po. God's kingdom is here. No? Ano ibig sabihin ng here? Nandito. So mula po sa Matthew chapter 4, verse 17, from that time Jesus began to preach, saying, repent. No? For the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin, nandito na. Hawak-hawak na natin. Sabi ni Jesus Christ, tumalikod na tayo sa mali nating pagkaunawa na ang prayer, maaring kasalanan o repent. Pero totoo ba na ang repent ay change of mind? Pag sinabing repent, hindi ka na muli babalik. Na? Change of mind. Baguhin na natin yung ating isip. Kung ito po ay ilagay sa context, tanggalin ninyo na sa inyong isip na pag lumapit tayo kay Lord, ay kung may kailangan lang tayo. Tandaan po natin na lumalapit tayo kay God dahil mayroon tayong relationship. Amen. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nasa mga kamay mo na. Si Jesus Christ po ang nagsabi, at hand. Andito na. Okay po? Ang prayer po natin, let your kingdom come, your will be done. Pero nais ko po na maunawaan natin that kingdom of heaven is already here. Di po? Sa Matthew 12, verse 28, but when I force out demons by the power of God's Spirit, it proves that God's kingdom has already come to you. Nandiyan na pala sa iyo. Kung tayo po ay humingi, Lord, anong stronghold sa buhay ko? Lord, yung mga kahirapan ko sa buhay, Lord, mula sa araw na ito, ikaw ang manahan sa buhay ko. Di ba? Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Di ba? So, ang sabi, then your kingdom has come, has already come. Kaya po, inaanyahan ko po kayo, dalhin natin sa tahanan natin. Ano po yon? The kingdom ni God. Yung kingdom ni Diyos, ng Diyos. Kung mayroon tayong family altar, is not because, sabi ni Pastor, rise up the level of welcoming. Hindi po. Your kingdom come. Sino po sa umagang ito na nagdanais na ang paghahari ng Panginoon ay gayon din sa kanyang tahanan? Amen. Opo, dalhin natin. Huwag natin bigyan, no? Ng kung ano-anong reason. Wala akong time, busy ako lang nag-iisa. No. Wala po. May time po tayo lagi. No? May time po tayo lagi. Subukan nyo, nandoon na kayo sa emergency room. Sigurado, may panahon kayo. Mag-pray. Amen?
So Matthew 12:28, but when I force out demons by the power of God's Spirit, it proves that God's kingdom has already come to you. No, but when I force out demon, so ano ang gawa ng demonyo? Steal, kill, and destroy. Wow, alam na ninyo. Oh, sabi mo sa iyong katabi, no, ang paghahari ng Diyos ay nasa iyo na. Ang paghahari ng Diyos ay nasa iyo na. No? Hindi ko po nabanggit pa yung meaning ng kingdom. Ano? King, the one who rules, the one who reigns. Ano? Dom, from the word dominion. The area where the king has dominion. No? Sa mga lugar na ang hari ay nagahari. No? So, sino po sa inyo na nagnais na nagahari ang Panginoon, hindi lang sa buhay mo, kundi maging sa tahanan mo. Amen. Amen. Lord, your kingdom come. Lord, your will be done as it is in heaven. So, Lord, daling ko po sa tahanan ko. Lord, daling ko po sa cell group ko. Pakisabi sa iyong katabi, dalin mo. Dalin mo. Ano ang sabihin ng dalin mo? Ibig sabihin, present ka, andito ka. Paano mo dadalhin kung wala ka rito? Kaya kung andito ka ngayon at wala ka pa sa cell group, tulong-tulong tayo. Dalhin natin ang kaharian at ang rulership ng God sa tahanan natin. No? Sa school, sa workplace, kapitbahay, sa cell group natin. Tama po ba? Tell the person next to you, sama ka, dalhin natin. Sama ka, dalhin natin. Nakuha po ninyo? So yun, yung essence na sa maraming pagkakataon, ipinagpipray na natin ito noon pa. At maaring hindi pa kayo, wala pa kayo dito, no? Pero baka hindi natin naintindihan na dapat ang paghahari ng Panginoon, no? Ang reign niya, ang rulership ni Lord, no? Ay nasa atin ang buhay. So how can you say kingdom has already here? Because Jesus Christ has already come. Jesus Christ is already with them and with us. Did you get that? Kaya pag sinabi ninyo, let your kingdom come, ay, paparating pa lamang. Noong itinuro sa kanila, paparating pa lamang. Pero pagkatapos noon, dahil si Jesus Christ ay nasa kanila, ando na yon. Dapat paghahari, nakuha po ninyo yan, let your kingdom come. Noong itinuturo. So when you pray this prayer, your kingdom come, please understand that it's already here. Andito na po, okay? Andito na yung paghahari, andito na yung dominion, andito na yung rulership niya. O sino po ang nagturo ng tinatawag nating Lord's Prayer? Sino nagturo sa mga disciple? Si Jesus. Si Jesus Christ po ay una ding sinubok ng kanyang prayer nang malapit na siya sa krus. Doon po sa Garden of Gethsemane, ano ang sabi ni Jesus Christ? Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Di ba? Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Opo. Lord, may prayer request ako sa iyo. Pwede bang iwasan ko itong kaparusahan ng kasalanan ng mga taga-GUCCL? Dahil hindi naman nagkasala si Lord, di ba? Tama po? Pero anong sabi ni Jesus Christ? But your will be done. Hindi ang aking kalooban,
kundi ang kalooban mo ang mapangyari. Siya ang nagturo, pero siya rin yung unang nag-apply. Amen. Your will be done. So, nakuha po ninyo, mga kapatid. God wants us to ask. So, tanggalin mo yung argumento ni Satanas. Grabe ka, baka sumobra ka na sa langit. No? Please be guided. There's nothing wrong to always come to God. Wala pong mali sa paglapit natin lagi kay Lord. It is all wrong to only come to God when you are in need. Maling-mali po na lumalapit lang tayo kay Lord kapag tayo ay nangangailangan. At inuulit ko po, don't forget when God, when you receive what's from your prayer. So dapat lalo tayong lumalapit sa Kanya. Your kingdom, point number 2, your kingdom come as it is in heaven. Luke chapter 17, verse 20 to 21. The Pharisees asked Jesus when God's kingdom will come. He answered them, people can't observe the coming of God's kingdom. They cannot say, here it is, or there it is. You see, God's kingdom is within you. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. God's kingdom is within you. You see, God's kingdom is within you. Totoo kaya yon? Kingdom ay dumating na dito. So ano yung kingdom? King, ruler, dominion, paghahari. No? So dumating na sa lupa. Ang tanong ay ganito. Ginawa mo ba na yung king ay ruler ng buhay mo? Ginawa mo ba yung hari ang mag-command sa buhay mo? Yun ang tanong, no? Dumating na dito. Pero ang tanong sa bawat siya na present today ay ganito. Inaangkin mo ba? Inaanyayahan mo ba yung kingdom ng God? I hope we will not miss this. No? Yes po. Panginoon po ang siyang maghari. Diba? Nga, daluyan ng walang hanggang, mga papurit pagsamba. So ano daw? Pakitanong sa iyong katabi, nais mo bang maghari si Lord sa buhay mo? No? Huwag niyo akong tignan. Tanungin niyo yung katabi niyo. No? Nais mo bang maghari si Lord sa buhay mo? So number 3, God's will is the best. Matthew 8, verse 10. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. No? Sige po. Repeat ninyo pag sinabi ko. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Isa pa, pakiulit, mahina eh. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Amen. God bless you. God wants us to ask, always, not only when we need, but also in our praises, also in our victory, also in our breakthroughs, also in all circumstances. Hindi lang sa tuwing kailangan, kasama yung pangangailangan, pero yung tagumpay mo, lapit ka kay Lord. Lord, salamat. Yung pag-provide ng Panginoon, Lord, salamat. You ask the provision, Lord, walang tuition ng anak ko. Pero pag may tuition, lalo tayong lalapit kay God. Di ba? Okay po ba yun? So don't forget, God, when you get your answer prayer.
Huwag nating kalimutan. No? To His kingdom come, God, His will be done, God will is the word. God will be done. Sino nagturo ng prayer? Jesus Christ. At totoo ba na siya ang unang nag-apply nito? Amen. Lord, take this away from me, sabi niya. So, ang sakit nito. Wala namang kinalaman si Lord sa kasalanan noon. Parang ganito, kung titingnan pa natin, no, di ba? Bakit ako? Bakit ako? Sabihin nga natin, bakit ako? Parang walang feeling. Yung may feeling, bakit ako? Parang nangihina kayo? Kayo po ba nag-almusal, nagtanghalian? Anong oras kayo gumising? Sabihin natin, bakit ako? Yung may feeling, bakit ako? Yun. Kaya kung dumarating yung will ni God na hindi natin will, no? Halimbawa, may sakuna na nangyari sa tahanan natin at sinabi natin, bakit kami, Lord? Yung mga hirap, Lord, bakit kami? Tingnan po ninyo, sakuna, pinagdadaanan, bakit kami? Bakit ako, Lord? Di ba ganon tayo nagtatanong? Pero ganito, sinabi mo ba kay Lord, kapag pinagpala ka niya ng lubos, nakatanggap ako ng allowance, di ko inaasahan, na-promote ka, sinabi mo ba, Lord, bakit ako? Sino sa inyo? Yung tumanggap ng biyaya at tinanong si Lord, Lord, bakit ako? Wala. Pero pag sakuna, problema, Lord, bakit ako? So, okay, sino dito nagkaroon ng tumanggap na ng bonus, no? Malapit na yung Christmas, no? At di mo mainaasahan, no? Pwede ba sabihin mo, Lord, bakit ako? No? Alam po niyo sa mga school owner, tuwan-tuwa po yung mga teacher eh. Pero yung owner po ng school, talaga po, ang sakit ng bulsa. Pwede ba sabihin ko, bakit ako, Lord? Tumanggap ka ng bonus, sinabi mo, bakit ako ang tumanggap? Nasabi ba ninyo yan? Hindi. Di ba? Dapat, in a sense, na Lord, salamat talaga. Lord, salamat. Hindi ko naman inaasahan to. Yun ang ibig kong sabihin. Pwede kaya dahil alam natin na ang will niya ang the best. Opo, at sabi nga ni Jesus Christ, Lord, sana hindi ako. Layunin niyo ito, but not my will. Your will be done. Kaya po masabi natin, yung will ni Lord ay the best. Dapat po manawa natin na kung iniwasan ni Jesus Christ yung prayer na yon, palagay ko wala nang nakakahinga ngayon. Di ba? Kaya sa susunod, pag mayroong surprises si Lord sa iyo, kung mayroong pagpapala sa iyo, pwede bang ipantay natin at sabihin natin, Lord, bakit ako? At not questioning the Lord, but realizing that without God, we are nothing. Yes at yes po. Kung wala ka, God, wala ako. Not asking the Lord that you have a doubt na hindi siya giver of all good and perfect gift. But the gratitude is coming from our hearts. Magkaroon naman tayo ng gratitude. Lord, bakit ako?
Di ba? Dapat ganon. Lord, bakit ako? Hindi naman ako karapat-dapat. No? And the next sense is thanksgiving. Hindi question, Lord, bakit ako? And the things to respond is worship. No? Pasalamat ka. Nag-worship ka. Did you get the message? Can I hear a big amen? Can I hear a big amen? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Always ask God. No? Always ask God, but you get the answer. When you get the answer, prayer. Don't forget that God is the source of all good and perfect gift. Your kingdom come, andito. So we ask always, Lord, in my life, in my family, household, your kingdom come. No? Sa buhay ko, maghari ka. Sa pamilya ko, sa tahanan ko. Sa classroom ko, sa trabaho ko, maghari ka. Sa cell group ko, maghari ka. God knows the best. Our thought, not His thought. His thoughts are higher than our thoughts. Yung kanyang kaisipan, mas mataas sa ating kaisipan. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Let's have the word of prayer. Can I ask you to bow your head? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, turuan mo po kami na kayo yung aming lalapitan. Turuan mo kami, Panginoon, na kung minsan may daladalahin kami, unahin namin kayo, Panginoon. This is consistent that we talk about. Pag inuna namin kayo, hindi niyo kami ihuhuli. So prayer po natin, our Father who are in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So habang lumalapit tayo kay God, unahin natin si God. Bakit prayer po natin? Connection po yon, dependent. Without Him, we are nothing. Heavenly Father, sa temporary na pagwawakas ng aming gawain, salamat po, tinuturuan ninyo kami kung paano kami lalapit sa inyo. Prayer is not informational meeting to inform God. Meeting with my friend, fellowship with my God, as be intimate with God. Connection without you, we are nothing. Lord, thank you. Thank you po sa message ninyo for the Lord's Prayer and actually the disciple prayer. Si Jesus po ang nagturo nito sa disciple. At ang disciple po ang humiling nito na sila'y turuan na manalangin. Gayon din, ito po'y para sa amin. Salamat po. Salamat po. That we know na tunay po, nauuhaw kayo sa aming fellowship bilang aming ama, bilang aming kaibigan, at kami bilang anak ninyo. Salamat po sa mensaheng ito. Salamat po na naging gabay namin ang Lord's Prayer. Salamat po. Salamat po. Thank you, Father. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. All God's people say, Amen, and Amen, and Amen. Palakpak po natin ang Panginoon Diyos. Thank you, thank you, thank you. Okay po, tayo po ay dumako sa ating tithe and offering. Yung offering po, hawakan ninyo. No? Babasa po muna ako ng isang talata. Ang dalawang talata po mula sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10.
Honor the Lord with your health, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Yung po mga offering ninyo, hawakan po ninyo, ipag-pray po ninyo. Ano man yung mga kahilingan ninyo, no? Yung mga kalakip na kahilingan ninyo sa inyong offering, ipag-pray po ninyo. You yourself po, ipag-pray po ninyo kung ano yung gusto ninyo. Remember God with everything that you have. Give Him your best. Serve Him with all of your heart. Do not forget Him every time you receive blessing. Thank Him for what you have and acknowledge Him as the source of everything. Have a grateful heart and always choose to honor Him first. And only then will you realize the great things that He prepared for you. He will provide you with blessing that this world can never give. Po, kapag pinagalang natin, pinaparangalan natin si Lord sa ating mga kinita, o anumang bagay, at pinaglingkuran natin siya ng nagmumula sa ating puso, meron na pong nakahanda si Lord. Mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. He will let you experience the kind of joy that only Him can offer. Can I ask you to bow your head and let's have the word of prayer? Father, thank you for your financial plan for the believers called tithes and offering. We set our heart to tap into your financial plan for us. The enemy will not rob us anymore in our finances. In the name of Jesus, by faith, we plant our financial seeds into the kingdom of God's field. We are doing this because we know that this is a biblical truth. And we set our heart to obey the word. You said in your word, bring all the tithes and offering into the storehouse. So, Father, because we bring the tithe and offering, the window of heaven is open to us. Thank you, Father, for insight, opportunity, favor, and wisdom in our finances. Father, because we give to support the ministry, we thank you that you are supplying all our needs according to your riches in glory by Jesus Christ. Lord, salamat po dahil nakita ninyo na kami ay nagbigay. Dinala namin ang aming tithe and offering. Alam namin, nandyan yung supply ninyo. Higit pa sa aming inaasahan. Thank you. We thank you that we live in the best, drive the best, eat the best, and we go first class in life. In Jesus' name. Father, because we honor you with our wealth and with the first fruit of all our increase, our storehouses are filled with plenty. Father, we also know that it is biblical truth that in return for our financial faithfulness, you are supplying all our needs and above our needs. Father, we thank you and we honor you as the source and sustainer of our lives. Father, we believe you for a move in our lives, and we trust you that more money will manifest for us individually and more money manifest for the ministry as we intentionally always praise
and glorify your name. Thank you, Father, for the blessing. Thank you for all the privilege. Thank you for all the favor, for the opportunity. Thank you for the protection, knowledge, wisdom, and understanding. Thank you, Lord God. Thank you. Thank you. This we pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. All God's people say, Amen and Amen. Amen. Ang mahirap sa'yo